Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos.
Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Genesis 1:1-3. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Pinakamakapangyarihang salita. Ang Diyos na ating Ama ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang salita.
Ang kanyang salita ay hindi tinig lamang, kundi mismong siya na Diyos. Nang sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag, ay nagkaroon ng liwanag. Salita niya ang lumikha ng lahat ng kanyang nilikha. Pasalamatan natin ang Diyos dahil ipinaalam niya sa atin ang kanyang salita. Awit 119, 89 hanggang 93. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Walang hanggang salita. Ang salita ng Diyos ay walang hanggan dahil siya ay walang hanggan. Siya ay walang pasimula at walang wakas, kaya't siya at ang kanyang salita ay magpakailanman. Dahil siya ay tapat, ang kanyang salita ay tapat at matatag. Ang salita ng Diyos ay ating maaasahan at mapapanaligan, kaya't ating maiibig. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang salita ay hindi pakiramdam lamang, kundi pagsunod sa Kanya. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. Hebreo 11:1 hanggang 3. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang katiyakan ng pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos ay pananampalataya na bunga ng kanyang salita. Ang salita ang gumawa, kaya tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Ang katiyakan sa pag-asang mula sa salita ng Diyos ay pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay nakatitiyak tayo sa ating inaasahan kahit hindi pa nakikita. Sa pamamagitan nito ay posible sa atin ang lahat ng bagay dahil ang lahat ng bagay na sinabi ng Diyos ay posible sa Kanya. Juan 1:1 hanggang 5. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Nagkatawang tao ang salita. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay na muli ng Ama. Siya na ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit, ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay may buhay na walang hanggan dahil ang kanyang buhay ay nananahan sa atin. Ang Ama mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak.
Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya, na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.